itinalaga ang mga saserdote. Sa pamamagitan ni Moises, inihandog si Aaron at ang kanyang mga anak sa pintuan ng tolda ng kapulungan. Nilinis sila, isinuot ang mga banal na kasuotan at pinahiran ng langis bilang tanda ng pagtatalaga. Inihandog din ang mga handog na baka at tupa at ipinahid ang dugo sa kanilang katawan bilang tanda ng pagtatalaga sa paglilingkod sa Panginoon. 7 araw silang nanatili sa pintuan ng tolda bilang bahagi ng seremonya. Pagkatapos, naghandog si Aaron ng kanyang unang alay para sa kasalanan, handog na susunugin, at handog pangkapayapaan para sa buong Israel. Bumaba ang apoy mula sa Panginoon at tinupok ang handog sa altar, kaya't nagpatira pa ang buong bayan sa takot at pagsamba. Ngunit nagkasala sina Nadab at Abihu, mga anak ni Aaron, nang maghandog sila ng apoy na hindi iniutos ng Diyos. Dahil dito, lumabas ang apoy mula sa Panginoon at sila'y namatay. Ipinagbawal din ng Diyos sa mga saserdote ang pag-inom ng alak o matapang na inumin bago pumasok sa tolda upang makapaglingkod ng may kabanalan. Nagbigay rin ang Panginoon ng mga batas tungkol sa mga pagkain. May malinis at di malinis na hayop. Maaaring kainin ang mga may hati ang kuko at ngumunguya ng kud tulad ng baka at tupa, ngunit hindi ang kamelyo, kuneho at baboy. Sa mga hayop sa tubig, ang may palikpik at kaliskis lamang ang malinis. May mga ibon, insekto, at iba pang hayop na ipinagbawal kainin. Ito ay utos upang ang Israel ay manatiling banal, sapagkat banal ang Panginoon. Sa huli, itinuro ang mga batas tungkol sa kalinisan ng babae matapos manganak. Kung lalaki ang isinilang, marurumi siya sa loob ng 7 araw at maghihintay ng 33 araw bago siya ganap na malinis. Kung babae ang isinilang, marurumi siya sa loob ng 14 na araw at maghihintay ng 66 na araw. Pagkatapos ng mga ito, maghahandog siya ng tupa at kalapati o bato-bato bilang handog para sa kasalanan at handog na susunugin upang matanggap ang paglilinis mula sa Panginoon. So yung mga utos na ito ay nagpapaalala na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng kabanalan, kalinisan at pagsunod sa lahat ng kanyang tagubilin. Ang Diyos ay banal, kaya't ang kanyang bayan ay tinawag ding maging banal. Kung nais mong masundan pa ang mga kwento at aral mula sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page.